Ang videong ito ay tungkol sa isang kwento. Anyway, magkukwento ako ngayon. At sana makinig kayong mabuti sa kwentong ito kasi napakaganda ng kwentong ito. Ito ay tungkol sa batang si Nano. Noong unang panahon, merong isang matalinong scientist. Of course, matalino talaga yung mga scientist. Meron siyang anak. Dahil nagngangarib ang kanyang buhay bilang scientist dahil lahat ng mga mayayaman sa buong mundo ay pinagkaisahan siya para gamitin. Inilayo niya ang kanyang anak sa kanyang piling para masiguro ang kaligtasan nito. Ang bumubuhay at nag-aalaga kay Nano ay ang kanyang lola, ang ina ng scientist. Ang ginawa ng kanyang ina, ipinalayo talaga niya yung bata. At pumunta sila sa malayong bukid na walang halos taong makakapunta doon. Habang lumalaki si Nano, makikitaan mo na talaga siya ng kanyang angking taglay na hindi talaga ordinaryo. Kakaiba siya sa lahat ng normal na mga bata. Kaya niya mag-painting, kaya niya magsulat, kaya niya magbasa. Basta, kakaiba talaga siya. Sobrang talino niya. At dahil doon, inalagaan siya kanyang lula na mabuti. Lumaki siya doon sa bukid na tanging kaibigan lamang ay mga puno at mga hayop. Isang araw, habang lumalaki na si Nano, nagagawa niya mga bagay na hindi nagagawa ng ordinaryong tao. Kaya niyang palakad-lakad sa ibabaw ng puno. At marami pa siyang ibang bagay na kayang gawin. Tulad ng marunong siya mag-telekinesis. Diba? Pag-teleport, meron siya mga ganong powers. Kaya pilit talagang itinatago ng kanyang lola ang mga ganong taglay niya. Isang araw, merong isang nagbabagang apoy na naglanding sa lugar nila. Nung pinuntahan yun ni Nano, nakita niya isang malaking eroplano na may sakay na 3 tao. Isa doon yung piloto, tapos dalawa, isang lalaki na parang bakla at saka isang babae na napakaganda. Ubod ganda talaga. At inalagaan niya yung babae kasi yun lang nabuhay. Yung dalawa parang patay na wala ng buhay. So, inuwi ni Nano yung magandang babae sa kanila. At dahil habang hinahanap yung babaeng yun, dun muna nakatira sa kanila yung babaeng yun. At naging close sila sa isa't isa. Habang tumatagal, malapit na makita ang babae. At dahil yung babaeng yun ay matalino din, nakikita niya lahat ng mga kapangyarihan na merong taglay si Nano. At naisipan niya na pagkakitaan ito. Kaya naisipan niya na dalhin ito sa syudad. Yun na nga, talagang kinumbinsi niya talaga ang lola nito. At dahil in love si Nano sa babae, ginusto niya din sumama ito. Nung sumama na siya, nandun na siya sa syudad, mayroong isang malaking sunog at hindi talaga nakapagtimpi si Nano kasi gusto talaga niyang tulungan yun. At napunta siya doon, parang nag-alada flash talaga siya dahil gusto niyang tulungan yung mga tao na ngailangan ng tulong. At maraming naging saksi doon. Kaya naging isa siyang hero doon sa lugar na yon. Yung babae na gusto lang kanyang manager. Siya yung mahawak sa lahat ng mga guesting ni Nano. At isang araw, nabuking ni Nano na meron parang mas balak yung babae sa kanya na ipagkanulo pa talaga siya sa mas mayayaman pa talagang producer sa mga TV program para pagkakitaan si Nano at natuklasan iyon ni Nano. At sobra talaga siyang nalungkot nung nalaman niya yun. Akala niya kasi mahal siya ng babae. Hindi pala. Kaya si Nano gumawa ng paraan para makabalik kung nasaan naroon ang kanyang lola. Habang tumatagal, habang wala si Nano sa piling ng babaeng yon, na-realize niya na namimiss niya ito. Namimiss niya si Nano. At gusto niyang puntahan at sundan si Nano kung saan ngayon si Nano. Nag-effort talaga yung babae at sinundan niya ito noon. At nung nakita siya ni Nano, tumakbo si Nano at ayaw niya makita ang babae. Pero talagang nag-effort yung babae, nag-sorry siya sa lahat para lang talagang patawarin siya ni Nano. At hindi nagtagal, malambot kasi ang puso ni Nano sa kanyang minamahal, tinanggap niya ito.
At yung babae, talagang nasihan siya at hindi na talaga daw niya pagkakitaan pa si Nano. Hanggang dito lang, so happy ending sila. Yun lang yung kwento ko mga kabongga. Sana nasihan kayo sa kwentong ito. At meron din namang mapupultang aral yon, no? Kung totoong pag-ibig, talagang magiging kayo kapag kayo. Sobrang kasakiman, hindi talaga maganda yan. Kaya iwasan natin na magiging sakim. Hindi natin alam, yun pala magdadala sa atin sa kasamaan.